Hello mga Dabarkads, mga kapwa ko FW, mga kababayan. Ito nga, malapit na ngayon laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa July 20. Dito sa video ko nito ngayon, share ko sa inyo yung mga nakalaban ni Manny Pacquiao. Yung mga pinatumba ni Manny Pacquiao, mga tinalo ni Manny Pacquiao sa unanimous decision, mga pinahirapan ni Manny Pacquiao sa kanyang huling laban. At ang kanilang mga prediction dito sa laban ni Manny Pacquiao against Turman. Itong mga napaka-credible na prediction nito sapagkat natikman nila ang bilis, ang lakas, ang bagsik ng mga kamao ni Manny Pacquiao. So ito mga Dabarkads, isa-isahin natin ang mga boxing prediction ng mga nakalaban ng ating pambansang kamao. Ito mga Dabarkads, isa-isahin na natin ang mga prediction ng mga dating nakalaban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Unang-una, si Eric Morales. Sino ba itong si Eric Morales? Kung matatandaan nyo, nagkaroon sila ng trilogy ng ating pambansang kamao na kung saan tinalo ni Eric Morales si Manny Pacquiao sa unang laban. Pero tinalo naman ni Manny Pacquiao si Eric Morales ng pangalawa at pangatlong laban. Napakaganda ng mga laban na ito, mga Dabarkads. Para sa akin, isa ito sa mga most exciting fights ng ating pambansang kamao, na kung saan pinakita rito ni Manny Pacquiao ang kanyang hand speed, ang kanyang footwork, ang bagsik ng kanyang left arm o left hand, at ang tinuro sa kanya ni Freddie Roach na right hook, na kung saan talagang inihanda niya na ito, particular sa laban na ito. Mga Dabarkas, nabasa ko sa isang article na kung saan na-interview itong si Eric Morales at naitanong sa kanya, sa labang Pacquiao-Turman, ano ang palagay mo, ano ang iyong prediction? Sinabi ni Eric Morales na patutumbahin ni Manny Pacquiao itong si Kid Turman sa ika-10 laban. Manny will probably knock Turman out in the 10th round. Iyan po ang sinabi sa kanya sa pamamagitan po ng kanyang anak. Alam po naman natin na itong si Eric Morales, hindi siya marunong magsalita ng English, pero yung anak po niya mismo ang ginawa niyang interpreter para sabihin na patutumbahin ni Manny Pacquiao itong si Kid Turman sa 10th round. Sa isang tao o sa isang boksingero na nakalaban ang ating pambansang kamao ng 3 beses, palagay ko naman na napakagandang reference o napaka-credible na reference na kung saan makakapagbigay ng napakagandang prediction. Iyan po, sinabi niya na tutumba itong si Kid Turman sa ika-10th round. So pumunta po tayo sa susunod. So sa laban pong ito, ang pinipik po na mananalo ni Eric Morales is si Manny Pacquiao. Chichikan ko na po ito. So dumako po tayo sa pangalawa. Amir Khan. Sinabi niya, it's hard to say, but I just feel Manny would have too much for him. Iyan po. Sa wika pong Tagalog, sa palagay niya na itong si Manny Pacquiao ay marami pong kargada o marami pong nakalaan para rito kay Kid Turman. At hindi kakayanin ni Kid Turman at tatalunin ni Manny Pacquiao itong si Kid Turman sa kanilang laban. Sino ba itong si Amir Khan? Ito ang matandang kaibigan o old friend ni Manny Pacquiao na naging sparmate din niya nung itong si Amir Khan ay nasa pangangalaga pa ni Freddie Roach. Actually, itong si Amir Khan, sasabihin ko na sa inyo mga Dabarkads, sinabi niya sa isang interview, sa labang Kid Turman at Manny Pacquiao, kung sino man ang mananalo at kung sakasakaling ang mananalo, ito ang kanyang inaabangan mga Dabarkads. At kung ang sakaling mananalo ay si Manny Pacquiao, gusto niyang hamunin itong si Manny Pacquiao sa isang laban at gaganapin sa Saudi Arabia. Yan po ang balak ni Amir Khan. Noon pa man po ay atat na itong si Amir Khan na makalaban ng ating pambansang kamao. Ngunit dahil sa isang kaibigan at hindi naman magiging exciting na laban, ayaw itong patulan ng mga handler ni Manny Pacquiao. Kaya hanggang ngayon, nangangarap pa rin itong si Amir Khan na makalaban ng ating pambansang kamao. Sinabi niya na pagdating sa experience, sa bilis ng kamay, sa talas ng mata, at sa galing ng pagsuntok ng ating pambansang kamao, sinabi niya mismo sa kanyang interview na it will be an easy fight
for Manny Pacquiao. Ito daw po ay isang napakadaling laban o easy lang na laban sa ating pambansang kamao kontra kay Kit Thurman. At katulad ng sinabi ko, gustong makalaban ni American itong si Manny Pacquiao kung sakaling mananalo kay Kit Thurman. So yan po ang prediction ni American. Mananalo po rito ang ating pambansang kamao at ito'y isang magiging napakadaling laban para sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sumunod po, Bam Bam Rios. Siguro naman po natatandaan nyo nung naglaban sila sa Macau na kung saan ay talagang binugbog ito ng ating pambansang kamao. Sinabi niya po rito, ito po sa screen, he said, when he fought Pacman in Macau in 2013, he was fighting 8 hands of Manny Pacquiao. Yan po ang sinabi niya sa isa sa mga interview. 8 kamay po ang sa tingin niyang sumusuntok sa kanya, sa bilis po ng pagsuntok sa kanya ng ating pambansang kamao. Imagine niyo po yan. Sa tingin niya, sa sobrang bilis ng ating pambansang kamao, 8 kamay na ang sumusuntok sa kanya. Sinabi niya na ito daw si Manny Pacquiao, bukod sa lakas ng panununtok, ay sobrang bilis daw. Hindi raw niya malaman kung saan ang gagaling ang suntok. At sinabi rin itong ni Bam Bam Rios, kung natatandaan nyo, umiyak pa ito pagkatapos ng laban at sinabi niya na nagkaroon siya ng overconfidence o naging overconfident siya sa laban na kung saan isa sa mga dahilan kung bakit siya natalo. Excuse na lamang po yun mga Dabar Cards, pero sa tutuusin po, talagang talo siya. No match po siya sa ating pambansang kamao nung naglaban po sila noong 2013 sa Macau. Dahil talaga pong binugbog siya ng ating pambansang kamao. Napakaganda rin po ng laban na ito. Kung matatandaan nyo, itong si Bam Bam Rios, napakatigas po ng panga nito. Kahit ilang pong suntok ang binitawan ng ating pambansang kamao, ay hindi po natitinag. Pero sa bandang huli, tinalo po ito ng pambansang kamao sa unanimous decision. Napaka-impressive po ng pagkakapanalo rito ng ating pambansang kamao. At sinabi niya sa isa sa mga interview na hindi tatalunin ni Kit Thurman itong si Manny Pacquiao. At si Manny Pacquiao ay mananalo sa laban ito dahil sa bilis at sa lakas ng pagsuntok. So chichikan ko na po rito. Sinabi niya na ang mananalo rito sa laban na ito is Manny Pacquiao. Sumunod na po tayo rito kay Jesse Vargas. Kung natatandaan nyo, naglaban itong si Jesse Vargas at si Manny Pacquiao. Napakaganda rin pong laban ito. Sa una, kung makikita ninyo, napaka-confident po itong si Jesse Vargas. Natatalunan niya raw si Manny Pacquiao. Pero ito po ang sinabi niya, I don't think Thurman has the experience that Manny has and that's going to be his downfall. So, sa salitang pong Tagalog, hindi puro kakayanin ni Kit Thurman dahil ang ating pong pambansang kamao ay nalamang sa lamang ito pagdating sa experience. Dahil sa experience. Napakahaba na raw ng experience ng ating pambansang kamao kumpara rito kay Kit Thurman. At sinabi rin ni Jesse Vargas na nung naglaban sila, hindi raw rin niya alam kung saan ang gagaling ang suntok. Bukod daw sa lakas at suntok ni Manny Pacquiao, ay hindi niya alam kung saan nanggagaling ang left hook, right hook, straight, kung saan nilang dumadapo sa mga mukha niya ang mga suntok na itong pambansang kamao. So sa labang ito, sinabi niya na ang mananalo ay ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. So chechikan ko na po ito. Si Manny Pacquiao po kung makikita nyo lahat po ng mga dating nakalaban ni Manny Pacquiao, sinabing ang mananalo sa labang Thurman at Pacquiao ay itong ating pambansang kamao. Pumunta na po tayo rito sa susunod. Si Chris Algieri. So matatandaan nyo, itong si Chris Algieri nung huling makalaban ni Manny Pacquiao ay natumba o na-knockout ng ilang beses. Sadya lang talagang napakatigas ng boxer na ito na kahit ilang bagsak na ay tumatayo pa rin. Natatandaan nyo, mayroon pa nga isang bagsak na gumulong siya. Napakaganda rin po ng laban na yon. At ito pong si Chris Algieri ay isang napakagaling na boxer. Napakatindi po ng stamina nito at napakalakas po nito dahil marami na po akong laban na napanood nito na tumumba siya pero tumayo
at napanalunan pa po niya ang kanyang laban. So sinabi niya, Manny is incredible for one. It's amazing at the age he's at now, he's still beating up fighters. So sa edad daw po niya na 40, nakalimutan ko sulit dito yung 40. So at the age of 40, siya raw po ay nakikipaglaban pa sa mga matitinding welterweight champion o sa mga champion sa boxing. Hindi raw po pangkaraniwan sa isang nagkakaedad na nagkukumpit pa sa mga mas nakakabata at magagaling na boxer. Yan po ang sinabi niya. Sumunod po, si Timothy Bradley. Ito po, medyo kakaiba to mga Dabarkads. Sinabi niya po ito sa mga interview niya na sa labang Pacquiao-Turman, sinabi niya na si Turman has punching power, good speed, he's bigger, hard puncher, smart, and can bully him in the inside in one of the best welterweight. Sinabi raw niya po na itong si Kit Turman ay may punching power, matalino, mas malaki, at pwede niyang ibuli sa mga Manny Pacquiao pagka sa mga inside fight. So sinabi niya roon sa interview na ang mananalo raw sa labang Turman at Pacquiao si Kit Turman. So, ilalagyan ko na po rito ng check. Kung mapapansin niyo mga Dabarkads sa mga nakaraang boxer na pinakita ko sa video, bukod tangi lang siya nagsabi na sa labang Pacquiao-Turman ay tatalunan daw ni Turman itong si Manny Pacquiao dahil po sa mga kadahilan ng binanggit ko rito sa aking video na mas malakas sumuntok si Turman, meron siyang speed, at he can bully Manny Pacquiao in the inside fight. Ay kung matatandaan nyo mga Dabarkads, napaka-controversial ng labang Bradley at Pacquiao. Nung unang laban ay binugbog ito ng ating pambansang kamao, pero sa huli, idineklara na ang panalo ay itong si Timothy Bradley. Napaka-controversial po at horrible decision po nung laban na yun mga Dabarkads, at pinatunayan po ng ating pambansang kamao na iyon po ay horrible decision dahil ng second fight nila ay tinalo ito ng ating pambansang kamao. Siguro hindi pa rin matanggap nitong si Timothy Bradley na siya ay kayang talunin ni Manny Pacquiao, although sinabi niya sa mga interview na talagang itong si Manny Pacquiao ay mabilis, may hand speed, may footwork, gumagana ang left and right, na kung saan dati ang gumagana lang kay Manny Pacquiao ay yung napakatindi niyang left, pero ngayon na-develop na ni Manny Pacquiao ang kanyang right hook. Sinabi po ni Bradley na ang mananalo sa labang ito ay si Turman. So, yan po mga Dabarkads ang mga prediction ng mga nakalaban ng ating pambansang kamao. Sa mga ipinakita ko po, sa sina Eric Morales, sinabi po na ang mananalo rito ay si Pacquiao. Kay American, sinabi po na ang mananalo rito ay si Manny Pacquiao. Si Bambam Rios, na kung saan ay puro trash talking ang ginawa nung bago sila maglaban ni Manny Pacquiao. Pero sinabi niya rito na siguradong mananalo itong si Manny Pacquiao sa labang Pacquiao-Turman. Ganon din itong si Jesse Vargas. Itong si Jesse Vargas, nagagalingan ako rito, pero sinabi niya na talagang pagdating daw sa experience, hindi raw kailanman mananalo itong si Kit Turman sa ating pambansang kamao. Ganon din si Chris Algieri, napakatindi ng bilib niya sa ating pambansang kamao, at sinabi niya na hindi tatalunin ni Kit Turman itong si Manny Pacquiao. Bukod tangi, itong si Timothy Bradley ang nagsabi na ang mananalo sa labang ito ay si Kit Turman. So, subaybayan na lang po natin mga Dabarkads kung talagang tama po itong sinasabi ni Timothy Bradley. Pero po kung ako ang tatanungin nyo sa mga oras na ito sa nakikita kong training ng ating pambansang kamao, babagsak po itong magbibigay na po ako ng sarili kong prediksyon. Babagsak po itong si Kit Turman sa 3rd or 4th round. Yan po ang aking prediction, mga Dabarkads. Pababagsakin po ito. Magtatapos po ito, mga Dabarkads. Ito po ang prediction ko. Magtatapos po itong labang ito sa knockout at pababagsakin ni Manny Pacquiao itong si Kit Turman.
Yan po, mga Dabarkads, ang mga prediction ng mga boxer na nakalaban ng ating pambansang kamao. Kung nagustuhan nyo po ang video, paki-comment nyo po, paki-like, at kung pwede po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po. Ipagdasal po natin na manalo ang ating pambansang kamao na makapagbigay na naman po siya ng karangalan sa ating bansa. Salamat po sa panonood.